Amen. So, praise the Lord. Nandito ulit tayo para gumawa ng preview. So, ang schedule natin ngayon ay week 2, Saturday. Babasahin ko yung mga verses natin. Ephesians 3:16 to 17. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit into the inner man, that Christ may make His home in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Amen. So dito sa verse na ito, makikita natin yung parte na sinasabi. Dapat tayo ay mapalakas ng kapangyarihan ng Espiritu tungo sa ating panloob na tao. So yung panloob nating tao, kailangan ng pagpapalakas. At ang makakagawa nito ay ang Espiritu. Ang Espiritu. At ito ay magbubunga upang si Kristo ay makagawa ng tahanan sa ating mga puso. So yun yung resulta ng pagpapalakas ng Espiritu tungo sa ating panloob na tao. Itong verse na ito kasi prayer to eh. Ito ay prayer ni Paul para sa mga believer. Nanalangin siya na nawa ang panloob na tao ng mga believers ay mapalakas ng Espiritu tungo sa pananahanan ni Kristo sa ating mga puso. Ayan. The Bible tells us that God is working in us and that Christ is living in us. Working in us, living in us. So si Kristo ay nananahan sa loob natin at ang Diyos naman ay gumagawa sa loob natin. Kaya yung pananahanan ni Kristo sa loob natin ay para sa paggawa ng Diyos tungo sa loob natin. Christ making His home in our hearts involves building. If we would make a home, we must first build a house. To make a home implies being settled in a particular place. However, if we would be settled, we must have a house. So, dito kasi may mga words na medyo related sila. So, sinasabi sa atin, kung tayo ay, kasi yung home tsaka house, sa English, medyo may konting difference eh. Yung home. So, home, tapos house. Yung house is more on physical siya. Yung home naman, more on tirahan o pananahanan. Kaya sinasabi niya, kung gusto mong manahan, kailangan gumawa ka muna ng bahay. So yung bahay involved sa pagtatayo, yun naman tahanan ay para sa pananahanan. Ngayon, ang goal ng Diyos ay upang manahan sa loob natin, sa ating mga puso. Kaya kailangan gumawa siya ng pagtatayo sa loob natin. So yung pagtatayo niya sa loob natin, yung gusto niyang maitayo yung sa kanyang sarili, tungo sa loob natin ay para sa pananahanan niya. Ngayon, yung bahay, more on physical. At ang bahay ay tinatayo. Pero ang home naman ay para sa pagsisettle. Ang ibig sabihin, diyan siya titira, diyan siya mamamalagi, diyan siya magpapahinga, at nais niya magkaroon siya ng kalayaan na gumawa sa loob ng pamamahay. Walang sulok na off-limit siya. Lahat ng gusto niyang pasukin, mapapasok niya. Yun yung more on home. O hindi ba, kung may bahay ka, ano ba yung bahay, tinayo mo, sa'yo yan. Isang araw, titira ka dyan, mananahan ka dyan. Walang limitation. Lahat ng parte ng bahay, galugad mo. So yun yung home. So ito ay isang paglalarawan din ng kagustuhan ng Panginoon na manahan sa ating mga puso.
So, matouch niya lahat ng mga sikreto, mga private parts dyan, kung ano man yan. So, yun yung gusto ng Panginoon. Ang Panginoon kasi natin, gusto niya, pasukan niya yung buong sarili natin. Walang off limit. So, yun yung ibig sabihin ng pananahanan, at gusto niya lumaganap tungo sa loob natin. Kaya para magawa yan, kailangan yung ating espiritu na kinakatawan ng ating panloob na tao ay mapalakas. So, kailangan ito ng pagpapalakas ng espiritu. The words that Christ may make his home are a strong indication that he is doing a work of building in us. Christ is building a home in our inner being. No, kaya ano siya, yung building tsaka making and home, interchangeable itong dalawang ito. Pwede mo sabihin na siya ay gumagawa ng tahanan sa loob natin. At pwede mo rin gamitin yung salitang siya ay nagtatayo tungo sa loob natin. Kaya sa isang banda kanina, meron siyang particular na gamit. No, pero kalaunan, interchangeable siya. Nagtatayo, nananahanan. Nananahanan, nagtatayo. So, yun yung dalawang words na binabanggit dito. Okay. The words that Christ may make his home are a strong indication that he is doing a work of building in us. Christ is building a home in our inner being. So, yung next paragraph na ako. So, sabi rito, John 14:23, the Lord Jesus said, if anyone loves me, my Father will love him, and we will come to him and make an abode with him. The words make an abode in the verse, in this verse, equal makes his home in Ephesians 3:17. The triune God has come into us to do a building work with himself as the element and also with something from us as the material. The word concerning building in these verses implies that God building himself in Christ into us has a very much to do with what we are. Amen. So una, sinabi niya, okay, kung minamahal natin siya, minamahal natin ang Panginoon, siya at ang Ama ay mamahalin tayo at gagawa sila ng pananahanan sa atin. So yun yung unang condition ng pag-ibig. So kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, no, ang resulta nito ay ang pagmamahal niya sa atin na aabot hanggang siya at ang Ama ay gumawa ng pananahanan sa atin. At kalaunan, itong pananahanan na ito ay magiging pananahanan din natin sa isa't isa. So ito yung tinatawag nating corporate abode. Nananahan tayo sa Kanya at nananahan din tayo, din siya sa atin. So corporate siya. Okay. Tapos sabi niya, yung salitang make an abode, mananahan sa atin o gagawa ng tahanan sa atin, ay katumbas siya ng salitang make his home sa Ephesians 3:17. No, so magkatumbas sila. Amen. Tapos sinasabi niya, yung buong tres unong Diyos ay nagtatayo tungo sa atin, no? At ito ay sa pamamagitan ng kanyang elemento na kung anong meron siya. No? At sa atin naman, okay, meron ding isang elemento, no, na kung saan siya ay naitatayo natin tungo sa atin. So meron dibinong elemento ng pagtatayo na kailangan tumbasan ng pantaong elemento upang mabuo itong pagtatayo na ito tungo sa atin. Kasi nandito pa rin yung prinsipyo ng sowing ng seed at saka lupa.
na kung saan yung seed kailangan niya ng lupa at yung lupa kailangan niya ng seed. No? At yung lupa meron siyang elemento na tumubo, lumago. Pero kung walang okay. So yung seed, meron siyang elemento at kakayahan na tumubo at lumago. Pero kailangan niya yung lupa. No? At yung lupa, meron siyang elemento, no? At meron siyang kakayahan na palaguin yung seed. Kaya kailangan nila ang isa't isa, no? Upang magkaroon ng paglago at pagtatayo. So yun yung ibig sabihin. Okay, so sa today's reading, bumalik tayo sa prinsipyo ng parable ng sower. In the parable of the sower in Matthew 13, the seed, okay, so divinity yung seed, is sown into the soil, humanity, okay, to grow with the nutrients in the soil. This seed grows with itself, and the nutrients in the soil the produce is a composition of elements from both the seed and the soil. Here we see an important spiritual principle. In order to grow, the seed must be sown into a good soil. Amen. So, ibig sabihin nito, para yung seed makalago siya, dapat maihasik siya sa mabuting lupa. Kasi hindi naman lahat ng lupa mabuti. Hindi lahat ng lupa ay magandang taniman. May mga particular na lupa na mabuti at pwedeng itanim yung binhi. Kaya importante yung puso ng tao eh. Dapat yung puso ng tao ay mabuting lupa siya. Upang sa ganon, yung Panginoon na naihasik ay makasumpong ng tamang nutrients at siya ay makapaglago. Lumago. Lumago. So yun yung ibig sabihin nito. Amen. We have within us a certain nutrients created by God as a preparation for His coming into us to grow in us. God has created a human spirit with a human nutrients. So, maganda tong sinabi rito. Kasi yung particular na, okay, bagamat sinabi natin, yung seed hinahasik, particularly sa heart. Okay. Pero yung heart ay bahagi ng espiritu. No? At nung nilikha ng Diyos yung tao, nilikha niya yung tao na merong espiritu. At ito ay nanggaling sa hininga ng Diyos. Napaka-particular yung paggalikha sa espiritu. At itong espiritu, no, sa kanyang paglikha, hinanda na niya. Naghanda na siya ng isang lugar sa tao. No, kung saan pwede niyang ihasik yung kanyang sarili tungo sa tao. At ito ay yung espiritu. At sinabi niya, yung espiritu, meron siyang nutrients. No, para tanggapin niya yung seed at mula sa nutrients na nilikha din naman ng Diyos, pwedeng lumago yung seed na yan. No, so ganyan ka ang paglikha ng Diyos, hindi siya gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan. No? Nung nilikha niya yan, nakatanim na sa kanyang kaisipan, no, kung saan niya ito gagamitin. At alam niya na sa darating na panahon, kailangan niya ito. At yan ay ang ating espiritu. Na hinanda ng Diyos, nilikha niya, no? At ang espiritu lang natin, ang merong elemento na pwedeng taniman ng binhi na walang iba kundi si Kristo. At tanggapin yung binhi na yan at may nutrients dyan na para palaguin yung seed na yan. Ang Diyos lahat ang gumawa niyan. So, nasa plano niya yan. No? At nasa kaisipan ng Diyos. At ngayong panahon na ito, naisasagawa na. No? Kaya, yung paghahasik naman ng Diyos, naghasik siya sa maraming tao. Hindi naman lahat ng tao maganda yung puso nila. Pero naghasik din ng Panginoon sa mga masasamang lupa. No? Pero yung masasamang lupa, sa paniwala ko lang, hindi naman laging masama yan. May panahon na pwedeng gumanda yan.
Maaaring sa panahon na ito, yung isang tao, napaka-busy niya. Busy siya. May naihasik na Kristo sa kanya. No? Dahil sa kanyang kabisihan, hindi, yung puso niya ay masyadong busy. Hindi makalago yung binhing naihasik niya. Di ba? Yun yung panahon na busy-busy siya. Pero biglang sa isang panahon, iniayos ng Panginoon, hindi ka na busy. Ayan, nasa bahay ka na lang. Kung anong dahilan, siya yung nag-ayos niyan. At yung puso mo na dati matigas, maraming traffic, abala, kung ano-ano mga ginagawa mong trabaho noon. Pero ngayon, nandiyan ka na lang. Yung puso mo, lumambot na. At naging isang bukas na puso. Para bang isang bukid na naararo siya. At ngayon, ang sarap ng taniman. Kaya yung Panginoon ngayon, bagamat matagal na siya naihasik, ito na yung panahon na na siya, lumalago na siya. Malago, na itatayo, nakakagawa na ng tahanan, nagkakaroon na ng kahayagan. Ganyan naman yung buhay ng mga believer eh. No? Pero meron talagang sa simula pa lang, good soil na siya. So thank the Lord for that. Pero hindi naman pare-pareho. Pero pinipilit natin na ayusin ang ating puso para sa Panginoon. So una-una, sabi diyan, para makapanahan siya, dapat yung puso mo nagmamahal. Nagmamahal sa Panginoon. At kung nagmamahal ka, dapat best love yung binibigay mo sa Panginoon. Hindi mga tira-tirang pag-ibig lang. Amen. The seed that has been sown into us is Christ as the embodiment of the triune God. The rate at which the seed grows within us depends on the nutrients afforded by us. The more nutrients we supply, the faster the seed will grow and the more it will flourish. Amen. So, ibig sabihin nito, walang problema doon sa seed. Walang problema. Yung Panginoon, okay, na siyang pagsasakatawan ng tres unong Diyos, na siyang binhing na ihasik sa atin, walang problema. Ready siyang mag-grow. Ready siya. Ang kailangan lang, okay, isupply natin yung nutrients na kailangan nitong seed na ito. At lalago siya. O, kaya, pare-parehong seed ang naitanim. Iba-iba lang ang kondisyon ng mga puso. Iba't iba ang kondisyon ng lupa. Kaya yung seed, minsan nahihirapang lumago dahil may problema yung lupa. No, kaya sabi niya, yung nutrients na kailangan ng seed, isupply mo. Isupply mo. So, nasa atin ngayon yan. Lalago ba si Kristo sa'yo? Wala, walang problema kay Kristo. Gusto niya lumago. Pero, yung lupa mo, no, magsusupply ba ng nutrients sa kanya para siya ay lumago? So, kasi dati minsan, ang iniisip natin, Lord, supply me, Lord, supply me. So ngayon, iba, tayo ang nagsusupply sa Panginoon para sa kanyang paglago. So, ano naman ang ibig sabihin yan? According to the Bible, okay, growth equals building. The Lord Jesus declared, I will build my church. This building takes place by the growth of the divine seed within us. So sabi ni Lord, I will build my church. Pero sino ang magtatayo? Hindi siya direktang magtatayo. Kundi ito ay may tatayo sa pamamagitan ng ating kooperasyon sa Panginoon. Siyempre, yung building of the church, yan yung Panginoon na naitatayo, gumagawa ng pananahanan sa atin, no, at lumalaganap sa atin. Pero yung kanyang pagtatayo, no, ay may kinalaman sa ating kondisyon. Amen. The triune God
the source of life, has sown himself in Christ as the seed into our being. Once this seed comes into us, it meets something within us, our spiritual nutrients, and it begins to grow. Matthew 13 indicates that only the good soil affords the adequate nutrients for the growth of the divine seed. So, inuulit dito yung good soil. Good soil. Amen. Pag good soil ang natamaan ng seed, wow, bilis, nalago siya. Mamumunga siya. Naitatayo siya. Naihahayag siya. At kung tayo'y lumalago, nagiging mabunga din tayo. Sa pamamagitan natin, may mga naliligtas na tao. Sa pamamagitan natin, naihahayag ang Diyos mismo. Yan ay bunga ng Espiritu. Kaya yun yung resulta ng paglago ng Diyos. At mula dyan, nagkakaroon ng pagtatayo sa eklesiya. Kaya ang paglago ng Diyos sa loob ng tao ay ang pagtatayo ng Diyos ng kanyang eklesiya. Siyempre, sa labas natin, ang Diyos, hindi naman siya lumalago. Perfect naman siya. Pero yung Diyos na naihasik sa atin, kailangan siyang lumago sa pamamagitan ng nutrients na nanggagaling sa ating lupa. At yan ang pagtatayo ng eklesiya. Amen. Amen. Since God's building himself in Christ into us depends not only on himself as the element, but also on the nutrients supplied by us. We need to be strengthened into our inner man. If we are strengthened into our inner man, and if we pay attention to our spirit and exercise our spirit, then nutrients will be supplied. Then Christ will make his home in our inner being. Amen. So yan. Kaya nga sinasabi ko yung puso naman ng tao, hindi naman permanenteng masama. No, kundi yan ay conditional din, nakukondisyon siya. No? Halimbawa, may mga panahon na yung ating panloob na tao napalakas ng espiritu. So kung napalakas siya ng espiritu, yan yung panahon na nag-i-ensayo tayo ng espiritu natin. Malakas yung spirit mo. At kung malakas yung spirit mo, nagkakaroon ng power sa loob, kapangyarihan upang tulungan yung binhi na makalago, maihayag, maitayo. Kaya sa espiritu natin, importante yung kapangyarihan, yung power na nanggaling sa pagpapalakas ng Espiritu Santo. Kaya Espiritu Santo dapat gumawa siya sa loob natin. Diba? Panginoon, palakasin mo yung espiritu ko. Ikaw ang nagbibigay buhay na espiritu. Ikaw ang pinatinding espiritu. Ikaw ay napasukdol na bilang ang espiritu. Gumawa ka. Yung espiritu ko, palakasin mo. At kasabay niyan, mag-i-ensayo ko ng espiritu. Ibig sabihin, gagamitin ko yung espiritu. Tatawag ako sa pangalan mo, magpe-pray read ako ng salita. Ini-ensayo mo yung espiritu mo. At kasabay niyan, yung espiritu Santo, gumagawa ng pagpapalakas sa espiritu natin. Yan ang ibig sabihin ng magre-resulta sa paglago ng Panginoon sa atin, ang kanyang pananahanan, ang kanyang pagtatayo. Amen. Amen. So in Ephesians 3, Paul prayed that the Father would strengthen us with power through His Spirit into our inner man. Okay, so isa siyang panalangin. So ito ay ipinanalangin ni Pablo para sa mga kapatid. This power referred to in Ephesians 1:19-22. Okay, so itong kapangyarihan na ito o power, okay, ay binanggit sa Ephesians 1:19-22. So
So, ilang aspekto ng power siya o kapangyarihan. So, pakinggan ninyo. So, una, okay, this power, okay, okay, itong power na ito, okay, this power is the power that raised Christ from the dead. So, yung unang power, ito yung kapangyarihan na nagbangon sa Panginoon mula sa kamatayan. Oh, wow, ang lakas na power niyan. Isipin mo, yung patay, binangon niya. Walang ganyang kapangyarihan sa mundo. At yung kapangyarihan na yan ay yung kapangyarihan nasa espiritu ngayon. Kaya kaya niyang palakasin yung ating espiritu. Amen. Ito pa. The power that seated Christ at the right hand of God in the heavenlies. So yung kapangyarihan na nagluklok kay Kristo sa kanang kamay ng Diyos sa sangkalangitan. So walang kapangyarihan na dito sa lupa na kaya niyang dalin ang isang tao doon sa kanan ng Diyos at doon iluklok siya. Kaya ito yung mga power na superpower na binabanggit dito na nakapaloob ngayon sa espiritu. Ano pa? Subjected all things under Christ's feet. Ano pa? Yung kapangyarihan na kaya niyang ilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng paanan ni Kristo kasama si Satanas. Si Satanas nilagay din niya sa ilalim ng mga paan ni Kristo. Kaya yan yung kapangyarihan na meron dito. Ano pa? And gave Christ to be head over all things to the church. Kaya fourfold power ito. Yung kapangyarihan na nagluklok sa Panginoon sa sangkataasan, na siyang nagbangon sa kanya sa kamatayan, at kapangyarihang naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng paa ni Kristo, at nagluklok sa kanya bilang maging ulo sa loob ng eklesiya. At itong fourfold power na ito, naisakatawan lahat sa espiritu. At itong espiritong ito ang magpapalakas sa ating panloob na tao. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng isang mabuting lupa para sa pananahanan ni Kristo at para sa kanyang pagtatayo na nagre-resulta sa pagtatayo ng eklesiya. Amen. So, yan yung pinapakita sa atin dito. So, praise the Lord. So, last part na ako. Amen. The Spirit through whom God strengthened us is the consummation of the process triune God. On the one hand, God strengthens us with Himself as the element, and on the other hand, we afford the nutrients. Through those two, God in Christ carries out His intrinsic building, the building of His home in our entire being. Amen. So kaya ngayon naintindihan natin na ang kagustuhan ng Panginoon ay ang makagawa ng tahanan tungo sa loob natin. At ang kagustuhan niya ay ang itayo ang kanyang sarili tungo sa loob natin. At ang pagtatayo na ito ay siya rin pagtatayo ng eklesiya na binanggit niya sa Matthew 16, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. At ito ay sinasagawa niya sa pamamagitan ng pananahanan at paglago tungo sa loob natin. Kaya mula sa ating kooperasyon sa Diyos, itong pagtatayong ito ay naisasagawa sa loob natin. So marami mga magagandang points dito. Sana bukas i-MR ninyo, pray read ninyo, at maging panalangin natin sa Panginoon. Amen. Salamat Panginoon. Araw-araw, tanggapin namin ang pagpapalakas ng Espiritu mo tungo sa aming panloob na tao, upang ang binhi na naihasik mo tungo sa loob namin
ay makasumpong ng nutrients para sa paglago ng buhay. At sa pamamagitan ng paglagong ito, nagkakaroon ka ng pananahanan tungo sa loob namin na nagre-resulta ng iyong pagtatayo. Panginoon, salamat sa mga pananaw na binibigay mo sa amin. Nakikita namin dito ang pangangailangan na kami ay dapat makipag-isa sa iyo, makipag-cooperate sa iyo. Panginoon, nawa maging bukas kami sa paggawa ng Espiritu, sa pagpapalakas na gawain ng Espiritu tungo sa aming panloob na tao. Amen.